Kahapon, bali natapos. Clear ba yung ano ko, yung audio ko? Yes, Hello Sensei. po. Clear po. Okay, okay. Thank you, no. Okay, bali kahapon, natapos tayo about po dun sa Kore-Sore-Are. Tama po ba? Then, natapos dito tayo sa part ng Kore-Sore-Are, then Nandes ka. Tama po? Yes, Sensei. Okay, no. This time naman, no, ang topic natin ngayon is related po sa mga question usually. Marami tayong mga interrogative question na mapag-aaralan niya ngayon. Kaya ang gagawin po natin is maglalaan tayo po at least mga I think 2 to 3 pages sa notebook po natin, sa notes natin ng 2 to 3 pages. Then papangalanan natin yan. Although I think may ginawa na kayo kahapon eh. I think kahit pa paano kahapon may ginawa kayo, no? Lalagyan natin ng interrogative, no, na part dyan, no? Mga interrogative ang ilalagay natin dyan. Okay. Ano nga ba yung pinakaunang topic natin today? Yung noun 1, no? Noun 2. Okay. Ano nga ba ibig sabihin ng particle no na to, no? The particle no is used to connect two nouns. Okay. Yan yung usually na natin, no? Na topic natin or yung alam natin to connect two nouns, no? Noun 1 modifies and explain what noun 2 is. Okay, ito yung pinaka-meaning niya, no? Noun 1 modifies and explain what noun 2 is. Okay, magigits natin yung later, no? The interrogative noun, no? Okay, ito yung interrogative question niya, no? Is used to ask what kind of noun is the noun 2. Okay, anong ibig sabihin nun? Mauuna natin yung noun, then after nung noun, no? Ito yung interrogative natin, then after that is yung kung ano yung second noun na gagamitin natin. Then, des ka. Okay, since paano yun? Medyo magulo ata, parang hindi ko maintindihan, no? Ang gagawin kasi niyan, ito ang tatandaan nyo, no? Noun 1 modifies and explain what noun 2 is. Okay, sa una, medyo nakakalito talaga to, no? Kasi una, ang gagawin mo lang dito talaga is yung noun, no? Ito yung interrogative question niya, then, hondes ka. Kung tatagalogin natin to, mas magandang mas maganda explain to, no? Kasi ang explanation kasi nito, no, korewa, this is kunya this, hawak ko, no? Kore, di ba? This, what kind of cellphone is this? Parang gano'n, what kind of cellphone is this? Ganun yung magiging meaning niya. Bali, ganito yung pattern niya, unang-una nano, ito yung bali mag papalit sa noun 1, then ito yung noun 2 natin. Then after that, syempre, ang mangyayari nun is yung sagot mo, may noun 1 tayo, may noun 2 din. Uulitin natin yung hon, then ito, papalitan natin kung what kind of ano siya, kung ano yung magiging sagot natin. Then ang sagot dyan, korewa, nano hon desu ka? Okay, what kind of book is this, no? Then ang sagot niya is, sorewa, nihongo no hon desu. Okay, ano ibig sabihin nun? Notebook yan ng Nihongo. Ganun po yung mangyayari sa kanya, no? Okay, nakukuha po natin yun. Kunyari, kahit anong isipin mo na bagay, kunyari, nano chocoreto, yung chocolate, what kind of chocolate, mga ganyan, what kind of something, kahit anong bagay, kahit anong noun, kahit what kind of animal, kahit ano po, pwede mong paggamitan yan. Basta yung kasunod dyan is parang general siya na may iba't iba siyang uri. Nakukuha natin yon yung word na general, na pag tinanong natin yan, hindi lang siya nag-iisa. Kunyari, pag tinanong natin ng cellphone, or pagkain, or drinks, ganyan, then lahat po yan, di ba? Lahat yan may iba't ibang uri. Doon natin magagamit to. Kunyari, nano hito desu ka? What kind of person, di ba? Pwede din yan. What kind of drinks? Nano nomimono desu ka? Nomimono is drinks po yan, no? Then, what kind of chocolate? Nano chocolate desu ka? Then, yun, yung chocolate, general siya. Ang dami yan. Ang dami po nating magagamit dyan, no? Nakukuha po natin yon. Okay, sample po tayo kung nakukuha natin. Then kung gusto po magsa-sample, go ahead po kung nagtatanong pa or naguguluhan. Okay, mag-start tayo kay Sir JP, kay Ma'am Angel, then kay Sir Joseph. Sige, Sensei. Okay. Try Ano ko po? po. Sige, sir. Okay, go ahead po, sir. Korewa, nano enputsu desu ka? Okay. Karewa, nano and pitsi desu ka? Ano ibig sabihin nyo dun, sir? What kind of pencil
Is this? Is Is this? this? Okay, okay, no? Then, ano sagot mo, sir? Nan, no? Tama ba, tama po ba, Sensei? O nan, no? No, no. No, kasi yung nano is tanong Ay, po teka, yan, teka. sir. Then, sinagot Sorry, ulit wa. ang tanong. Uh, Di ba ang tanong, sir, korewa, nano in pizza desu ka? Then, ano Apo. sasagot mo doon? Tinatanong mo eh. Then, kung ikaw yung mag-reply, ano sagot mo doon? Okay? Di ba kore yung ano mo na una? Ano yung sagot mo doon? Korewa. Ano nga, Okay Sensei? lang, ako talaga yung magtanong sa'yo, sir, no? Korewa, nano in pizza desu ka? Okay, ano sagot mo? Na yung sore? Sala po? Tama ba? Tama ba yung sir? Mhm. Hindi ko... Sample nga po ulit, Sensei. Saan? Yung yung pagtatanong po. Okay, di ba, korewa, nano in pizza desu ka? Anong dapat maging sagot mo? Doon una pa lang, natapos na tayo sa lesson nung kahapon. Pag ang tanong is kore, anong sagot mo? Sorewa. Okay, sorewa. Empo des. Hindi ko nasagot yung yung kung anong klaseng pencil. Pwede Mongol kasi may kind of pencil lang. May mga Mongol, may mga ano ba yung mga kind of pencil. Meron din naman kaya tinanggap mo yung Mongol. Sorewa Mongol des. No. Mahaba pa yan, sir. May noun 1, may noun 2 tayo, sir. Kaya nagsabi nyo, go ahead, sir. Go ahead. Sorewa Mongol no. No. Nano des. No. Nano is question po yan, no. Okay po. None is question. None is question po. Okay. Sorewa no Mongol des. Remember natin yung kanina, no. Ang sabi ko, anong gagawin natin dito? Gagawin natin yung interrogative is none, no? In pizza desu ka or ganyan, nanohon desu ka. Ngayon, nakita natin yung sagot dito, no? Sorewa, nihongo. Then yung nano, papalitan lang po natin siya nung noun 1, nung sagot natin. Then, ando pa din yung particle no, plus hondes. Nakuha natin yun, sir? Sorewa nan Mongo desu ka? Des? No, nagigits yung sinasabi ko, sir. Kasi ito, tignan na lang natin itong nasa screen po, sir, no? Tignan natin. Ang unang tanong is korewa. Nanohon desu ka? Okay, kunyari, notebook talaga to or libro tong hawak ko, no? Korewa, nanohon desu ka? Then, tinatanong kita kung anong klaseng libro to. Then, ang isasagot mo is yung pinakauna natin. Sorewa? Ikaw yung sumagot mo, sorewa? Then, yung nano, ito yung question kasi Alam nga, sagutin ulit natin ng question, di ba? Kaya tatanggalin natin yung nano. Papalitan natin yung sagot natin, then andun yung particle no pa din, then hondes. Okay po. Okay, sige, go ahead po. So, korewa, nano pizza desu ka? Sorewa Mongol no Nandes. Oh? Nandes, ando na naman yung Nandes mo, sir. Question po yung Nandes. Sorry. Nandes question yan. Wag po natin sasagutin ang tanong ng isa pang tanong. Kailangan po natin yan. Go ahead, sir. Sorewa Mongol no des. Mongol no and des. Eto, sir, nakikita pa natin yung screen, sir? Nakikita niyo po ba yung screen na Nakita niyo sa sir, di ba? Eto, may korewa. Then, yung nano, saka itong nihongo, di ba may underline? Ang gagawin dyan, i-omit mo to, then papalitan mo ng sagot mo. Ititira mo lang yung particle no. No, kahulihan po yung ano po. Kaya ang mangyayari dyan, sir, korewa, nano in pizza desu ka? Sorewa, Mongol no in pizza desu. In pizza desu. Okay po. Okay na? Nag-gets na yun, sir? Okay, isa pa, sir. PA ka pa, sir.
Kore wa nan no saipu pensiru? Mali. Boropen Okay, boropen. desu ka? Kore wa nan no boropen desu ka? Okay. Sori wa pilot no info desu ka? Anong info, sir? Info desu. Ano ba yung tinanong natin, sir? Yang tawag dito? Boropen. Oh, anong gagawin natin doon sa boropen? Tatanggalin ba natin siya? Papalitan ba natin siya ng hindi kasali sa tanong? Ay, hindi, sir. Ang Oh. sagot doon ay sori wa pilot no boropen. Yun. Kasi Yes. anong sinagot natin kanina, sir? Hindi Yun. siya na naman, okay. Hindi, Okay, sir, sorry. Ay, ganun lang. Gets Okay, na po. thank you, sir. Okay, I think na-gets mo na naman. Gets na po. Thank you po, Sensei. Okay, thank you. Okay, next natin. Go ahead po. Sensei, ako po. Okay, go ahead po, sir. Sore wa nan no kudamono desu ka? Okay, no? Sore wa nano kudamono desu ka? Okay, ang reply niya. Sore wa mango desu. Okay, mango? Desu. Okay, pwede naman din yung maikling gano'n, no? Pero yung libro kasi is binibigay pa sa atin is yung mahaba, no? Mango no desu. Mango no kudamono desu. Uulitin Mango lang no natin, sir. kudamono desu. Okay. Ang pwedeng ma-omit dyan, sir, yung kore sore-are. Pwedeng ma-omit siya. Pero I think kung beginner pa lang tayo, syempre, wag muna natin siyang tanggalin para masanay tayo kung ano ibig sabihin ng kore sore-are. No? Pagdating sa bagay na yun, no? Okay, thank you, sir. Arigato. Okay, next po natin. Sino po? Ako po, Sensei. Okay, go ahead po, Mami Jen. Opo. Kore wa Hindi na-record. Tatay. Hindi nyo napansin. Okay. Yatay ka. Okay, explain ko lang saglit Ulitin ko lang Okay, para doon sa okay, sorry sa mga wala. Pero kasalanan din yun naman yun wala kayo dito sa klase no. Okay, no? Yung unang topic natin kanina, no, yung sa noun 1, no, noun 2, no, the particle no is used to connect two nouns, no, and noun 1 modifies and explain noun 1 to what noun 2, no, what noun 2 is, no. Okay, yung noun no is yun nga, ang gamit nito is yung what kind, no, or what kind niya po, kung anong klase si noun 2. Like kunyari, tatanungan natin dito, karewa, nano hondes ka, no? Yung nano is para magtanong kung anong uri si noun 2. Dahil dito, karewa, nano hondes ka? Eto, anong uri ng libro to? Yun yung meaning ng nano to, no? What kind? Meaning ng nano is what kind po, no? Then sinagot niya, karewa, Nihongo no hondes. Okay, ano sabi? Yan is Japanese book yan, no? Okay. Ganun lang siya, no? Okay. Binalikan lang po natin para sa mga, sa mga wala dito. Yung recording po sa hindi na pindot. Yay. Okay. This time naman po, okay, yung dare natin, explain ko lang po para mas mabilis lang. Yung dare isang ibig sabihin ng dare, sulat natin dyan yung sino. Then pag dilagyan natin ng particle do, ang ibig sabihin na ng dare no is kanino. Kaya kunyari, tinanong natin, karewa, dare no kuruma desu ka? Okay, tinatanong mo kung kanino yung sasakyan na yon. Then ang jumbang niyan, dare no. Then after nan, kung ano yung bagay na tinatanong mo kung kanino. Kaya ang nangyari dyan, ang sagot mo dyan is iiwan mo lang tong dalawa. Then yan, kunyari, mabisang no kuruma desu. Kaisha no kuruma desu. Tinanong mo kung kanino yung sasakyan na yun, then kanino tong sasakyan na to? Yun yung Tagalog yun. Sa company yang sasakyan na yan. Okay, ganun lang po yun, no? Okay, then ito naman isa, yun nga, yung nauumit na yung sasakyan kasi obvious na naman, no? Pwede nang hindi ano. Kasi ito, tinanong mo kung kanino to sasakyan na to. Syempre, obvious na yun na common na ba, kumbaga. Okay. Ito naman, no? Meron tayo naman tinatawag na interrogative ulit na dore desu ka. Okay, sulat po ulit natin, no? Dore desu ka. Okay. Meron tayong dore desu ka at meron din tayong dochi desu ka.
Okay. Dore desu ka? Then, dochira desu ka? Ito yung polite tayong dochira. Dito sa ano, dochira. Dalawa kasi ito eh, dochira saka dochi, no? Yung dochira na lang muna, dochira. Then, meron pa tayong ano, dochi desu ka? Yung dochi is ano yan, yung formal form, no? Okay, no? Yun lang ang pinagkaiba nito, ano, nung dochira saka yung dochi, no? Pakis lang naman yung pinaikli lang yung dochi. Formal form yung dochi, no? Okay, ang dore desu ka is two or more. Dalawa or pataas. Dalawa pataas, no? Then, ang dochi naman is isa or dalawa yung pagpipilian mo. Ulitin ko, pag dore desu ka, marami kang pagpipilian. Dalawa hanggang pataas. Then, pag dochira or dochi, dalawa lang po yung pagpipilian natin. Okay, sulat natin sa interrogative po natin. Ulitin ko po. Pag dore desu ka, sulat natin. Dore desu ka po ulitin ko po, isulat natin. Dore desu ka is 3 or more na pagpipilian. Okay. Choices. 3 or more choices, no? Then, pag dochira and dochi desu ka is 2 or more yung pagpipilian sa tanong. Okay, no? Okay. Okay, balik na tayo dito sa topic, no? Para mabilis tayo, no? Okay. Ano nga ba ibig sabihin ng dore desu ka, no? The interrogative, dore, is used to ask the listener to choose designated one from more than two things. Okay, yan. Sabi nga, more than two things, no? Concretely show, no? Pinapakita, no? Okay, kunyari, ito, ang dami akong hawak na cellphone. Dore desu ka? Ganon. Marami akong hawak na pagkain, then, okay, may dalawa akong pagpipilian. Isang saging, then isang apple. Then, pagka ganon, anong gagamitin ko? Dore or ano? Dochi. Kung anong tanong doon, anong itatanong ko dapat doon? Kunya pinapapili ko kayo. Then, anong dapat gawin kong tanong doon? Dochi. Okay, dochi, no? Kasi dalawa lang naman yung pagpipilian. Pero kung tatlo hawak ko, ang itatanong ko doon sa inyo kung papapiliin kayo is dore desu ka. Ganun po, no? Okay. Name shown or demonstrated. No, yun nga, katulad ng ginagawa ko, pinapakita ko na may mapagpipilian. The answer is commonly kore, sore, are. Ayan. Kunyari, tuturo mo, no? Ayan. Kung hindi pa tayo marunong sa migi, hidari, as, yan, yung nasa kaliwa, mga ganon. Siyempre, etong kore, sore, are. Are, yung tuturo mo. Yan, ganon. Pwede din yun, no? Doraibawa, doko desu ka? Okay, tinatanong ko nasan daw yung screwdriver, no? Then, ang sagot doon is doraibawa, sore desu. Okay, yan yung driver, no? Yung screwdriver po, no? Okay, ganun lang naman siya, no? Nakuha natin yon. Yun lang naman important doon, madali lang naman, no? Okay, nasulat ba natin? Okay na po yun doon sa question na yun? Na-gets po ba or hindi pa? Okay na, no? Okay, ito naman, madali lang to, no? Yung ikura desu ka, no? Ikura desu ka. Okay, ano ba ibig sabihin niya, no? Ikura is pag magtatanong tayo sa presyo, no? Okay. The interrogative ikura is used to ask the price of a certain noun, no? Kung anong bagay ang tinatanong ko kung magkano, no? The monetary units like yen or Japanese yen, doru or dollar, and peso are example of suffix are used to indicate the price. No, yun nga yung suffix natin or dinuduksong natin after nung presyo is after nung numbers is yung ano po kung anong currency na, no, pwede natin ilagay, no. Kunyari sinabi ko, "Korewa ikura desu ka?" Okay, tinanong ko kung magkano tong cellphone na to. Then sabi niya, "Sorewa
Okay? 1350円です。Okay, sabi niya is, ano yan? 1,350 yen. Okay. Sinulat po natin yung ikura sa mga tanong. Ikura desu ka is for magtatanong ng price. To ask the price, no? Sulat natin dyan, to ask the price, no? Yung interrogative natin na ikura po. Then, after nung presyo, no? Siyempre, kung nasa, I think kung nasa bansa ka, yun ang gagamitin mo. Kunyari, 1,350 pesos yan. Okay. Di ba kahit naman sa Pinas, gumagamit tayo ng ganun. Although, as is na sa atin na pesos talagang ginagamit or peso, no? Nilalagyan pa din natin ng peso sa dulo, no? Kahit naman sa Japan, ganun. 1,350 yen. Dinudukso mo pa din ng yen sa dulo. Kahit common na Japanese yen talagang gagamitin mo sa Japan. Okay. Ganun po siya, no? Okay po ba yon? Mga interrogative lang po kasi to, no? Konting explanation lang pag gaganto. Okay na po yon? Kay Kura? Any question po about doon? Meron po ba? Okay na? Okay na naman. Okay, next natin, no? Okay, tuloy-tuloy tayo. Baka po may hindi pa nakakaintindi dyan. Magsabi lang po ng ayoko lang po mag-proceed ng Like sabi ko kasi hindi tayo mag-proceed hanggat hindi nyo naiintindihan po to. Kaya kung hindi po kayo imik dyan, hindi na po sa akin ng malino, no? Okay. Number 7 natin, no? Counter de, then endes. Okay. Lagay natin dyan yung particle de natin. Sulat natin particle de. Okay. Sulat po natin sa particles natin. Madadagdagan natin yung particle natin, no? Okay. Yung particle de, saan nga ba siya ginagamit sa mga presyo? Is used to indicate how much was needed to complete the action. Okay, medyo magulo, no? Kung intindihin natin yung English. Kasi ano ba, hindi ko maintindihan paano. Atarashi kutsu o 12,950 yen de kaimashita. Ibig sabihin nun, binili niya. Kasi pag sinabi natin 12,950 yen is presyo lang siya, no? Pag sinilagyan natin ng particle de, pag sinabi natin na particle de, wait lang po. Hello? Balik po ba audio? Hello po. Hello, kinig po yung audio? Yes po. Yes, Sensei. Nalobot yung headset. Okay, balik tayo na. Sorry for interruption po. Okay. Explain ko ulit, no? Ano nga ba ibig sabihin ng particle de dito, no? Okay. Nag-i-indicate siya kung magkano nabili yung isang bagay. Ayun, no? It is used to indicate how much was needed to complete the action. Pero may isa pa nga yan. May isa pa tayo para mag-gets pa natin yan, no? Okay, proceed tayo sa isa pa. However, the particle de can be also used to indicate how many can be bought at a given price. No? The pattern can be counter de endes. Okay. Kunyari, sinabi natin, ano bang counters natin sa mga malilit na bagay? Anong counters natin sa malilit na bagay? May nag-aaral po ba ng counters dyan? Sa malilit na bagay, mga bilog, mga ganyan. Basta anything na malilit na bagay. Ano pong counters natin dyan? Hindi natin alam.
Okay, ko. Pag sinabi natin iko is 1 pieces. Pag sinabi natin niko, 2 pieces. Pag sinabi natin sangko is 3 pieces po. No? Okay, yun na lang. Binigyan ko kayo konting idea. Baka hindi nyo kasi alam yung koko, no? Okay. Then, pagka mga apple yan, ko din ang bilang dyan, no? Mga malilit na bagay kasi, mga bilog, ganon. Then, yun nga. Pag sinabi kong, nagtanong ako, kunyari, nasa palengke ko, no? Ang case, no? Magtatanong ako, magkano sa 3 piraso? Ganon, no? Diba? Ganon tayo minsan magtanong, no? Then, magkano po 1 kilo? Pero minsan, pag pieces lang gusto natin bilhin, is magkano po sa 3 piraso? Sa Nihongo yun, is ang gagawin mo doon, sanko de ikura desu ka? Ganun ang tanong doon. Lalagyan natin ng particle de, yung counters. Nakita naman natin ng rules po dito, di ba? Ang ginawa niya dito, ayun o, sabi niya dito, ayun o, counter. Kung ano yung counter niya, no? Kung anong counter ang gusto natin gamitin, no? Counter de plus and des. Or pag interrogative naman, ikura desu ka. Ito yung topic natin kanina na ikura, no? Pag magtatanong tayo. Sanko de ikura desu ka? Then kung ang sagot mo din, ang sasagot mo, ito, ringo wa sanko de 315 and des. Yun ang isasagot mo doon. Ang tanong ko kasi doon, sa 3 piraso, magkano sa yen to? Ganun yung tanong ko, no? Then, ang sagot niya naman, sa 3 piraso, ringo wa, yung apple sa 3 piraso is 350 yen. Ganun po yung magiging reply. Nakukuha po natin yon. Nakuha po natin yon, yung paggamit ng or sample pa. Sample pa, sensei. Okay. Mag-isip niya kayo ng anything na bagay na pwedeng bilhin. Dahil may mga pieces. Ano ba mga bagay yan? Sa mga puhutas kasi talaga siya madali eh. Ano Sa ba? Ano fruit, ba yung... sir. Okay, sa fruits na. Halimbawa, mansanas. Ay, yun na yung sir. Tapos Ringo orange na yung din. kanina eh. Orange na lang. Yung ringo na kasi yung kanina. Orange na lang. No? O kaya budo. Ano ba yung budo? Grapes. Grapes po yung budo, no? Ano pa ba? Pag kilo po ng bigas. Kilo? Kilo po. Ganun po. Kunyari, ilang kilo ba ang tatanong natin? Ilang kilo bang itatanong natin? 1 kilo, sir. 1 kilo, sensei. O, ano sa Nihongo yun? Ichi kilo. Ichi kilo yun, no? Ichi kilo, then anong iduduksong natin? Sabi sa libro? De. Okay, yung ichi kilo de, then after nun, ano yung interrogative natin sa presyo? Ikura desu ka? Yun, no? Ikura, no? Kaya ang mangyayari, yun, nakompleto na natin, Ma'am Angel. Ichi kilo de, ikura desu ka? Yun ang interrogative nun. Then, ang sasagot naman nun, anong reply mo doon? Maggawa na lang kayo ng magkano ba kilo ng bigas sa inyo. Magkano? Go. Anong sagot po doon? Anong reply? Ito yung makapag-reply doon. Ichikiro de, ikura desu ka? Okay. Kome. Kome po yung rice no kome. Kome wa, ichikiro de, ikura desu ka? Okay. Ano pwede nyo reply doon? Kome wa? Anong kasunod doon? Kome wa? Kahit pa mo yun dyan. Kome wa? Kahit magkano yung nyo, ilagay na presyo. Hindi nyo pa makuha? Okay. Ako na lang muna sasagot na, no? Okay, tinanong ni Ma'am Angel kanina, sensei, paano pag bigas ganun sa kilo-kilo, no? Okay, ang counters po ng Ay, sorry, ako po ba? Yes po, ikaw po. Okay. Kala ko po magbigay ng tatanong. Ay na. Yung po, yung sagot po dun sa tanong, kasi ginagawa na natin yung question word, then ano yung sasagot naman natin nun? Sabi ko kasi, kome wa,
Ichikiro de ikura desu ka? Then ano yung sasagot natin doon? Ano yung sasagot doon? Hindi ko po nasundan, Komewa? Sensei. Sorry. Komewa Kayo po ikura. Okay. Sige, ako magsasagot muna. Ah, Okay. bali po ba yung interrogative na ikura wa partner siya ng Ng counters, Ng- yung ganun de. ng counters ng particle de? Usually, naman nagtatanong kasi tayo doon, lagi pag may counters tayo, ma'am. Kasi usually, pag may counters tayo, doon tayo may particle de. Pero kung wala naman tayong counters, pwede tayo mag-direct na, magkano to? Kunyari, nakita natin itong isang cellphone. Di ba pwede na tayo magtanong dito na, ikura desu ka? Karewa, ikura desu ka? Di ba pwede yung ganon, ma'am? Magkano tong cellphone na to? Ganon. Then, kung anong nangyari naman, dumampot ka ng 3 cellphone, naman sa Tagalog yun? Sa Tagalog na lang, ma'am. Dumampot ka ng 3 cellphone. Kunyari, dumampot ka ng isa. Magkano to? Then, pag dumampot ka ng 3 cellphone, ano nang tanong doon? Tagalog. Magkano tong Cellphone. 3 cellphone? Kasi 3 na yung hawak ko Di ba? Yung pag isa, madali lang Magkano to? Isa lang, di ba? Yun lang tanong natin. Then, pagka dumampot ka ng 3, magkano tong 3 cellphone na to? Ganun yung mangyayari doon. Kaya same din siya sa Nihongo. Ang mangyayari, tinatanong mo kung magkano yung, kunyari, sa 2 kilo, kaya tanong mo, kome is rice po, no? Kome wa, 1 kilo na lang, ichikiro de, ikura desu ka? Tinatanong mo kung magkano sa 1 kilo. Kasi yung counters natin doon is yung kilo. Ichikiro, nikiro, sankiro, ganun yun, dire-diretso na hanggang dulo yun. Then, ichikiro de, ikura desu ka? Then, ang sagot natin doon is, same lang, tatanggalin natin yung counters, papalitan natin ng presyo, then dire-diretso na siya, ma'am. Go ahead, ma'am. Komewa? Ano ba? Sorry, nalula po, hindi ko siya gaano nasundan kasi Okay. dalawa yung page na sinusulatan ko. Nahiwalay Okay. ko siya. Yung ikura. Hindi Ikura, ko, yes. Magkahiwalay kasi talaga siya, ma'am. Yung ikura kasi is for questioning siya, then naman yung particle din naman for, ano nga ba yung ginamit yung term kanina? Pero pag ginamit din po yung ikura, meron din siyang de nakasama. Wala po ba? Usually hindi naman. Like yung kasama ko kanina, yung sinabi ko kanina, ma'am, gagamitin lang natin yung particle de kung meron tayong counter sa unahan. Di ba na-explain naman natin yung mga counters nung nakaraan po, di ba? Yung mga may, sai, mga ganyan. Then, kunyari, sa papel, di ba, kunyari, ito, maninipis na ba? Kunyari, imagine na lang natin book to. Then, pag mga book is satsu po ang okay. Sa mga book is satsu po. Then, kunyari, may 3 book ako. Then, tatanong mo, magkano tong 3 book na to? Ganun po yung tanong, di ba? Then, pag ganun is, sang satsu de ikura desu ka? Pero kung isa lang yung libro, korewa, ikura desu ka? Pwede mawala na yung counter, kung ilang counters yun or ilang pieces yung sasabihin mo. Yun lang po yung difference niya sa ikura saka yung may particle de. Nakukuha natin yun, ma'am. Ano po yung Okay. tanong niyo sa akin, Sensei? Then, ang tanong natin doon is nakabuo na kasi tayo ng question. Then, ano yung sasagot naman natin doon? Kasi yung ginawa natin na question is, komewa, ichikiro de, ikura desu ka? Okay, ganun na ang tanong. Then, ano yung sasagot natin doon? Ano po yung Komewa? Kome is rice po. Yung tanong niyo po kanina, yung rice. Yung ginawa po natin, rice. Okay. Ibig sabihin Komewa. nun, sa 1 kilo, magkano yung rice? Okay. Go ahead po. Komewa? Komewa. Gano ba 1 kilo? 56 po ba? 60? Okay. Kahit ano po, kahit alin. Rokoju. Rokoju de. Tama po ba? Okay, yun ang namali tayo, ma'am. Kasi ang mangyayari dun, ma'am, bawal natin tanggalin yung counters de. Then, after ng counters, dun natin sasabihin yung presyo. Nakita natin dito, ayan, kutsu, Counters muna okay, yung no? 1 kilo. Yes. Yes, 1 kilo muna, then after nun, yung price, then yung
currency? Okay, go ahead po, ma'am. Yung sa counters po, yun ang may de. Yes, yun po, ma'am. Hindi Ah, mawawala yun. Komewa. Komewa? Komewa. Ichi, ano po yung counters ng ano? Kiro. Rice? Kiro po, Ay, kiro. ng Ichikiro de. 55 yan. Rokoju. Rokoju. Okay. Ju? Rokojugo. 65 Rokojugo. po ba? Des? Rokojugo? Ano po ba yung gamit natin sa Pinas? Rokojugo. Go? Kiro. No. Ano po ba yung Rokojugo na yun? Price yun, di ba? Ba't naging kilo? Ito po, peso tayo. Kung ano yung currency po, ma'am? Peso. Yes, peso po yun. Ba't ginawang kilo na naman yun? Yun nga yung price, di ba? Okay. Isa pa po Medyo na? nalula po. Okay. Okay, magtatanong ha. Kome wa, ichikiro de, ikura desu ka? Kome wa, ichikiro de, rokoju go peso desu. Oh, yun. Okay na. Nakuha na ni ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Ayan po. Ano po? Thank you po. Nalula po. Alito. Humiwalay kasi yung particle de kasi na yun, para sa particles yun, then ito naman ikura naman kanina, para sa question naman yun, di ba? Yung how much. Okay. Thank you. Alam ko po tapos may ikura. Kasama pa pala. Kasama. Pwede din siya kasi, no? Pwede din. Kasi nun, pwede siya yung direct din talaga, yung sanko de, onegaishimasu, ganon. Pwede din yun, kahit wala nang tanong-tanong. Kunyari, ikaw, mayaman ka, hindi ka na magtatanong ng presyo. Nasa palengke ka, kunyari, hawak mo. Pahingin yung 3 niyan. Yung please? O yung magpapasuyo tayo, yung kudasai. Parang short gagawin mo doon, wala na pong tanong-tanong. Wala na, kung mayaman ka, wala ka namang tanong-tanong na eh. Sabi mo, pahingin 3 niyan. Paano sasabihin yon? Kunyari, sa Apple, kung ang gagamitin natin, di ba? Sanko de onegaishimasu. Ganun lang yon. Kung ano yung counters, lalagyan lang natin ng particle de, then onegaishimasu or kudasai. Ganun lang ang mangyayari. Huwag natin kakalimutan yung Basta de. po laging may de. Oo, yun, pagka-counters. Counters de, then onegaishimasu, kudasai, ganun. Ganun yung mangyayari. Lalo sa kunyari mamimili tayo, no? Kunyari maliliit yung pinapamili natin, kailangan natin ng madami. Then tinanong ka, nanko desu ka? Kasi yun yung tanong no eh. Kunyari, kalamansi ang bibili mo sa Japan, no? Then marami. Ang mangyayari nun, tinanong ka nun nagtitinda, nanko desu ka? Ibig sabihin nun nanko, di ba? For maliliit. Then nanko desu ka? Tinanong ka, how many pieces? Then ang reply mo nun, kung ilang piraso, syempre, 10 de onegaishimasu. 10 piraso yon. 10 de kudasai. Okay. Nakuha na po? Hindi lang po siya, basta sa tanong lang. Okay, thank you. Thank you po. Pwede din siya sa mga direct situation. Okay. Okay, anong sinulat natin na keyword dyan doon sa counters? Counters de lang po, kahit yan lang maaalala na siguro natin yan. Particle de, ang meaning niya is counters de, no? Okay. Okay, ito medyo madali lang naman to, no? Deska na to, no? Basta nagtatanong tayo. Okay, pinapapili natin yung isang tao nung may maraming choices. Okay. Halos same din yan sa Dore Deska. Okay, pero different situation naman kasi to, no? The particle ka, okay, alam na, ano ibig sabihin ng particle ka? Question marker. Ayun, question marker, no? Is normally used as a question marker, no? Sabi nga dito, at the end of a question. But in this case, the particle ka, anong gamit doon ni particle ka ngayon, no? Is used to enumerate 2 or more choices, no? Pinapapili mo yung isang tao ng maraming choices, okay? Parang tinatanong mo, eto ba, eto ba, eto? Yung parang madami, no? Okay. It can be politer by using the linking verb des. Okay. Pwede daw lang yun ng des sa dulo, no?
Okay. Korewa, nan desu ka? Okay, tinatanong kung ano daw yon. Korewa, nan desu ka? Ano to? Butaniku desu ka? Gyuniku desu ka? Tinatanong, baboy ba to? Baka ba to, no? Okay. Then, sorewa, then ang sagot doon, sorewa, butaniku desu. Okay, inulit nyo lang kung ano yung answer, no? Then, desu sa dulo, no? Okay, pwede din, butaniku ka? Gyuniku ka? Okay, no? Pwede din yun. Then sa din, no, yung sa nagtatanong tayo ng kunyari papapiliin natin yung tao. Then minsan kasi ginagamit natin yung dore desu ka, dochi desu ka. Mas madali kasi yun eh. Then kung gusto mo maging be specific talaga, kunyari papapiliin mo yung tao, no. Kunyari, bibili ka yung cellphone, then ikaw yung bibili, no, para sa kanya, no, syempre yaman mo eh. Then papili mo, anong gusto mo? iPhone, Samsung, then Xiaomi, ganon. Papapili mo. Pwede yun. Ang tanong doon is, pwedeng dore desu ka? Kasi papapiliin mo sa madami eh. Dore desu ka eh, no? Then, kung gusto mong be specific na sasabihin mo yung pangalan, iPhone desu ka? Kunya, ang case is, tatanungin mo kung anong gusto niyang cellphone para sa kanya, no? iPhone desu ka? Samsung desu ka? Xiaomi desu ka? Yun, dire-diretso lang yun. Okay lang yun. Tapos then, ang sagot doon is kung mamimili ka lang, iPhone desu. Ganon. Ganon lang siya ang paggamit ng desu ka. Na parang dore desu ka lang yan. Kaso, specific talaga, no? Okay, nakuha yun? Nakuha po yun? Or naguguluhan po doon sa question na yun? Mag-sample po tayo kahit dalawa lang. Or kung gusto po mag-sample ako, magsabi lang po. Sensei, sample nga po kung paano magtanong. Okay, paano magtanong, sir? Ngayon, mag-isip tayo ng case dito, Sir JP, no? Ang gagawin natin sa case is, papapiliin mo yung isang tao. Okay. Ngayon, papapiliin mo yung isang tao or magtatanong ka kung ano yung bagay na yon. Then, siyempre, anong tanong natin? Sa Nihongo, yung what? Ano sa Nihongo yung what? Nan. Okay, nan. Okay, ano yung, pag magtatanong tayo, ano to? Ano sa Nihongo yung ano to? Nan desu ka? Okay, nan desu ka, no? Okay, pwede natin iduksong yan, yung interrogative na yan. Kunyari, korewa, nan desu ka? Then, magbibigay tayo ng idea kung ano yung nasa isip natin. Kunyari, cellphone pa din ang pag-uusapan natin. Hindi mo nakikita yung tatak ng cellphone. Samsung, wala din naman tatak sa pagka hindi naman bukas hindi natin kita. Unlike sa Apple, meron sa dulo di ba? Then yun nga, nakalagay yung cellphone. Then gusto natin bumili ng cellphone. Then tinanong natin, karewa, nan desu ka? Then, hindi mo na siya pinagsagot. Parang ikaw yung Samsung ba to? iPhone ba to? Xiaomi ba to? Inisa-isa mo na. Sabi mo, korewa nan desu ka? Nagtanong ka. Then sinabi mo, iPhone desu ka? Samsung desu ka? Xiaomi desu ka? Then yung tinanong mo, ang magiging reply niya, sorewa Samsung desu. Ganon. Nakukuha natin yan, Sir JP? Yes, Sensei. Okay, yun. Ganon lang siya, no? Okay, sino pa nalilito po? Go ahead lang. Pwede siya sa mga interrogative, no? Pwede din siya sa pagtatanong nga din kung ano yung gusto ng tao. Pwede din yun. Kung walang interrogative. Kung papapiliin lang din, no? Okay. Any question po po? Go ahead lang. Go ahead lang po. Wala na po ba? Okay, I think na-gets yun na, no? Wala po na gano'n. Okay. Okay, next natin, no? Yung dochirani, no? Okay.
Orland. Okay, no? Okay, noun 1 ka, noun 2 ka, dochira ni shimasu ka. Okay, ito yung interrogative naman, no? Okay, ito naman ginagamit to, no, once na pinapapili mo yung isang tao. Okay. Then, yun nga, pinagdi-decide mo, pinapapili mo yung isang tao, no? Okay. This pattern is used to make decision from certain choices of nouns, no? The particle ni is attached to a chosen noun followed by verb shimasu, no? Okay. To denote the decision made, no? Okay, no? Paano nga ba ginagamit to? Pasta ka, tupu ka, dochira ni shimasu ka? Okay, no? Pinapapili siya, no? Yung shimasu ka sa is to do yan, no? Okay, no? Then, huwag natin kalilimutan tong particle ni, no? Pag sasagot tayo. Then, ako, sabi ko, watashi wa pasta ni shimasu. Ibig sabihin nun is, pasta yung pinipili ko. Ganun lang po siya kadali, no? Pag mas na pinapapili lang din natin yung mga tao po. Tanong po ba? Paano nagkano? Ito. Start mo, sir. Yung wifi mo, sir. Okay. Restart, sir. Restart mo yung wifi. Okay, na yeah, ito ginagamit po 'to sa pagpapili kasi syempre sa daily living din natin, no, pinapapili din natin yung tao, no. Okay. Dito naman, no, halos same din siya, eh. Ito kasi pwede din yung case na 'to 'pag pinapapili yung isang tao, no, or tinatanong mo. Usually ginagamit 'to 'pag nagtatanong din talaga, no, kung anong uri, depende kung ano yung question mo dito. Kunyari, magagamit ba natin 'to sa dake? Ito, 'tong ganitong situation, yung deska? Magagamit ba natin 'yan sa person? Pwede ba natin magamit? Ano sa tingin nyo? Kasi nilagay lang ng libro, nandes ka eh. Pwede ba natin magamit sa ano? Sa pagtatanong kung sino? Parang pwede sir. Sense. Okay, ang interrogative doon, 'di ba? Ano interrogative natin sa sino? Dare. Okay, no. Then pagtatanong natin kung sino, dare desu ka, 'di ba? Tama ba? Hi, Sensei. Okay, dare desu ka. Ngayon, isusunod lang natin, then magbibigay tayo ng mga pangalan. Kore wa dare desu ka? JP-san desu ka? Angel-san desu ka? PB-san desu ka? Kunyari, may pinakita akong picture. Sa bagay. Eh, babae lang pala muna. Kore wa dare desu ka? May picture ng babae. Kore wa dare desu ka? Angel-san desu ka? PB-san desu ka? Then yun. Killing-san desu ka? Ganun yung mangyayari, no? Mag-desu ka lang tayo doon. Okay. Pwede siya kahit anong interrogative. Yun yung kaibahan niya dito sa susunod na topic natin, yung kakaka lang. Kasi usually sa choices ginagamit siya. Pinapapili yung isang tao kung anong gusto niyang piliin or gawin. Ganun yung mangyayari doon. Nakikita yung pagkakaiba nilang dalawa? Nag-gets na po ang pagkakaiba nila? Bali, yung isa kasi medyo malawak ang gamit, no? Yung deska medyo malawak yan. Itong ka naman, yung kaka na to, usually yung noun 1 ka is, yun nga, na yun lang talaga halos ang gamit niya. Pag pinapapili natin yung isang tao. Okay, no? Okay, sulat natin sa interrogative natin na yung dochira ni shimasu ka. Okay, ano ibig sabihin yan? To ask kung alin ang pipiliin po. No, okay. Lagyan natin yan yung dochira ni shimasu ka is to ask yan kung ano yung pipiliin po. Okay, no?
Okay, proceed na tayo. Any question po about dito? Meron pa po ba? Okay, na-proceed tayo sa lesson 10 natin. No? Ano nga ba yung lesson natin? Yung o kudasai saka o onegaishimasu. Okay, may dalawa tayo. No? O kudasai saka o onegaishimasu. Kasi ano ibig sabihin yan? Although meron na kami idea dyan. No? Okay. This expression is used when we want to obtain a service or things you need. No? The particle o indicates that if that the noun is the object you want. No? Okay, kung ano yung kasunod ng kung ano yung nauuna sa particle o, yun yung gusto mong bagay. No? Okay, in casual conversation, the particle o is sometimes omitted. Yung sa mga kaibigan mo lang kausap mo, no? Like, in-explain ko na sa inyo to, tong kudasai sa onegaishimasu, medyo mas polite tong onegaishimasu kaysa sa kudasai, no? Yun. Then, kunyari, sandwich yo, onegaishimasu. Okay, please give me a sandwich. Kunyari, sinabi ko naman sa inyo kanina, sanko de onegaishimasu, sanko de kudasai. Okay, doon naman pag nabili tayo, no? Pwede yan, no? Please ang ibig sabihin, no? Please, no? Ibigay sa'yo kung ano yung, okay, kung ano yung gusto mo, no? Ilang pieces, ganyan. Kung ano man, kahit anong bagay, ano? Okay. Onegaishimasu, saka kudasai, no? Please, no? Okay, paano naman natin lalagyan to ng ano? Ng ilang pieces. Kunyari, ito, yung sandwich. Lalagyan natin ng ilang pieces yung ano, yung hinihingi. Kunyari, sabihin natin, 3 pirasong sandwich ang ipapasuyo niya. Paano sa Nihongo yun? Paano sa Nihongo po yun? 3 yung ipapasuyo niya na sandwich. Sandwich? No? Tinapik po natin kanina yon. Sande po. Ano po, ma'am? Sangko. Sangko. Sandwich. No? Remember natin, sinabi ko sa inyo kanina. Yung pattern natin kanina. Yung topic natin kanina po. Wala, nakalimutan agad. Nag-guess po kayo nung pinag-aaralan natin kanina. Paano natin gagamitin? Di ba sinapol ko to kanina? Ano yung lalagay natin particle? De po ata. Yes, de. Yes, particle de. Okay, paano natin ilalagay? Santo isu chio sande. Sandwich yo. Sanko de onegaishimasu. Remember Sanko natin yung de counters. Counters, particle de. Ganun po. Sandwich yo, sanko de onegaishimasu. Bali ang counters po ng sandwich ko. Yes, pwede din siya. Paano din siya, no? Parang per pieces din kasi siya eh. Pag kaya 3 pieces of sandwich, di ba? Kasi pag pieces siya, ang Nihongo nun is ko ang ginagamit. Usually, malilit na bagay, ganon. Then, yung sandwich kasi is nakabalot yan, di ba? Ko din ang gamit namin dyan, sangko. Then, pag maninipis naman talaga sobra na bagay, like mga plywood, ganyan, may naman ang gamit doon. Then, sa libro, although yung libro is manipis lang din naman, is satsu ang tawag naman doon, no? Sa mga ganun, mga pages, satsu. Or, I think sa satsu nga ba? Parang satsu nga din ang gamit sa pages. Then, sa libro, ano siya, parang, ano ba tawag dito? Special kumbaga, yung satsu, no? Parang sa libro lang ginagamit. Di ko alam kung sa pages, hindi ako sure, Nakalimutan ko lang eh. Pero yung sa mga maninipis na bagay, like mga tiles, mga anything, kahit yung mga pinto, manipis din naman yan, di ba? Then yung mga ganon, is mayang gamit. Ganon. Na iba-iba yan, balikan na lang po natin yung, yung mga counters, no? Okay. Okay, ganun lang ang rules dyan, no? Remember nyo kung ano yung binibili nyo. Then, yun, kunyari,
walang katapusang Ringo, no? Yung mansanas, no? Ringo wa or Ringo o sanko de onegaishimasu. Okay, pwede naman matanggal na yung particle, no? Ringo sanko de onegaishimasu. Ibig sabihin nun, penging 3 piraso or pasuyo ng 3 pirasong mansanas. Ganun po. Okay, nakukuha na po natin yon. Nakukuha na po. Okay, ano yung particles natin para sa Sa counters? De. Okay, then huwag natin kakalimutan na. Sulat po natin yan. Thank you, thank you. Medyo nahuhuli kayo, no? Ito yung isa na batch na kasabay nyo. Tapos na dito. Okay. Okay, eto naman tayo, no? Okay, Koko, Soko, Asoko. Ano nga ba tong Koko, Soko, Asoko na sinasabi natin? Same thing din siya sa sa Kore-Sore-Are, no? Na topic po natin. Kasi paano naging same yan? Yung Kore-Sore-Are, ano po yung doon? Ano yung saan natin siya ginagamit? Yung Kore-Sore-Are. Saan po natin ginagamit? Yes, sa things. Now, eto naman, ginagamit naman siya sa place naman siya. Or yung isa, ginagamit sa noun. Then, eto naman, ginagamit naman sa place naman. Para malawak, pero malawak din yung isa sa mga nouns kasi anything na noun, ginagamit yung Kore-Sore-Are. Then, this time naman, itong Koko, Soko, Asoko naman, ginagamit siya para sa place naman. Yung Koko, dito, malapit sa listener. Then, yung Soko naman, ay malapit sa speaker pala yung Koko, sorry. Kapare siya ng Kore. Then yung Soko naman, kapare siya ng Sore. Then yung Asoko naman is, yun nga, malayo sa dalawa, no? Okay, no? Ayun, no, makikita natin, no? May different rule siya, no? Ito. Yung Koko, yan, no? Sinasabi niya na nandun. Then, yung Koko, yung Soko, yun, medyo malayo, no? Then, eto naman, kung i-indicate mo na parehas kayo, kasi paano na pagka magkalapit kayong dalawa, Koko nang gamit doon, no? Then, pag eto, magkalayo silang dalawa, pwede din Koko to, then eto, Soko naman ang gamit sa kanya. Then, ayan, Koko, Soko, Asoko naman, no? Then, syempre, pag malayo, Asoko, no? Then, eto, pang sinamarize lang tong dalawang to, eh. Pag Koko, nasa sayo. Then, pag Soko, naandito sa listener. Then, pag Asoko naman, malayo sa kanilang dalawa. Yan yung kapares ng Are. No? Okay po. Okay, ano bang gamit itong tatlong to, no? Okay, sinabi ko na naman, demonstrative pronouns lang din to, no? Okay. Koko, Soko, Asoko, no? Are demonstrative pronouns po, no? Like Kore, Sore, and Are. Refer to a thing, while Koko, Soko, Asoko refer to a place. No? Like sabi ko nga, yung isa, things or nouns, no? Nag-refer yung Kore, Sore, Are. Then, yung ano naman, yung Koko, Soko, Asoko naman is para sa place naman. Okay. Asoko is the place far from the speaker and the listener. Okay, yung Asoko, no? Okay, dito pala na. Koko is the place where the speaker is. No, pares lang yan, no? The Soko is the place where the listener is. Okay, pares yan ng Sore, no? Then Asoko, ayan, malayo naman silang dalawa, far from the speaker and the listener, no? When the speaker regards the listener as sharing territory, ayun, no, naandun sila sa loob ng isang lugar na yon, ang gamit doon is, ano po, they are both are designated by the word Koko. Koko ang gagamitin no, pag nasa same na isang lugar sila. Under this situation, Soko is designated the place a little distance from the speaker and the listener. Yan, no? Pwede din gamitin yan, no? Yung Soko, no? Okay. Ano? Designated, Soko is designated to the place a little distance from the speaker and the listener. Soko, no? Pwede din yung gamitin. Yung pero medyo ano lang. Then, Asoko designated even more distance the location.
Okay, pwede din yun, no? Okay, pero in general, ito talaga, Asoko talaga yung gagamitin natin doon, no? To ask where exactly the place referred to is, the question, nani wa doko desu ka? Okay, no? Kung ano yung tinatanong mo, then after nung tinatanong mo, then doko desu ka? Okay, kung sino yung tinatanong mo, no? Or sino, ano, kahit ano, pwede yan. Use while the question, wa nan desu ka? Is used to ask what the referred place is. Okay, no? Okay. Proceed tayo. Okay, na-explain naman natin to, no? Okay, dito tayo sa interrogative, no? Okay. Ay, yung sample muna. Okay? Koko wa doko desu ka? Anong ibig sabihin nun? Eto, itong lugar na to, sa anong lugar to? Parang ganun. Where is this place, no? Yun, di magkasama sila. Kunyari, nag-tour silang dalawa. Then, hindi alam nung isang kasama kung nasa na sila. Pero yung isa alam, no? Tatanong, saan na ba tayo ngayon? Okay, nasa na tayo ngayon, no? Then, ang reply niya is, dito tayo sa Laguna. Okay, no? Yun ang ano yun. Then, Sokowa, nandes ka? Okay, ano yung lugar na yon? What is that place, no? Then, Sokowa, Shokudo desu. Okay, ano yon? Sabi is, canteen daw, no? Okay. Okay, nag-gets natin yung ano? Koko, Soko, Soko. Nakuha po natin yung topic na yon. Yung Koko, Soko, Soko. Nakuha po? Or may mga question po tayo? Nakuha po ba? Okay, no? Yung iba po, sa mga boys natin, nakuha po ba? Hi, Sensei. Okay. Pang malamya yung hi ni sir, pang alanganin, Sample, Sensei. Isa pa. Okay, ano yung kore sir? Kore. Ito. Then, sore? Iyan. Then, are? Iyon. Yun, no, okay. Parehas lang yan dito, sir. Then, ang pagkakaiba lang niya is medyo meron na dagdag. Pag sinabi natin Coco, parehas tayo nandun sa isang lugar na yon. Pwede siyang gamitin doon. Yung Coco. Kasi isipin mo yan, sir, na ano, di ba? Pagka kasi kunya, nagtatanungan tayo ng kore-sore-are, di ba? Meron tayong certain rules na sinasabi na kung maghawak ng isang tao, kore. Pero pag malapit doon sa kausap mo, sore ang gagamitin, no? Then, dito naman, pagka wala ka naman kasing hinahawakan, di mo na mahahawakan yung lugar, di ba? Tama ba, sir? Hindi mo mahahawakan Yes. yung lupa. Literal na hindi mo Sensei. mahahawakan yung lupa. Kaya ang gagamitin tong Coco, kasi parehas kayo nakatapak sa isang lugar. Yun lang yung pagkakaiba niya, sir. Then, yung ano, yung sore, pwede din yun na medyo distance sa inyong dalawa. Pwede mong gamitin yung sore. Pero pag malayo na talaga, ang gagamitin mo is Asoko na talaga. Parehas siya nung are. Gano'n. Nakukuha na natin yun, sir. Yes, Sensei. Yun. Ganun lang siya, no? Koko, Soko, Asoko. Then yung Soko naman, syempre, yung malayo sa ano, sa speaker. Malapit sa listener. Okay, any question pa po? Go ahead lang. Wala na po ba? Okay, kung wala po, pupusin na tayo. Okay. Okay, isang gamit nito, syempre, unang-una, sa place. Nani-naniwa, then place this, no? Using this sentence pattern, you can tell where the subject is. Okay. Where it's the person, animal, things, or place. Basically, noun. Noun wa, place des, no? Okay, no? Kunyari, Shushin wa, doko desu ka? Okay, tinatanong, no? Shushin is ano yan, province, no? Or hometown, no? Shushin wa, doko desu ka? Tinanong yan, no? Shushin wa, doko desu ka? Tinatanong kung saan siya pinanganak yun, yung hometown niya, no? Then, doko ang ipapalit natin doon, no? Then, anong reply niya? Ito yung topic natin ngayon. Shushin wa, Davao desu. Yan, no? Ulitin lang natin, no? Nani-nani wa, Davao desu. Okay. Yun lang, ganun lang kasimple yan, no? Kung tatanong mo lang sa lugar, lang yan. Kunyari, SM, tatanong mo yung SM. SM wa, doko desu ka? Then, pag ang sagot doon or is
Ayun yung SM. Anong sa Nihongo yun? Ayun yung SM. Ano sa Nihongo yun? Kunya, SM wa, doko desu ka? Tinatanong ko kung nasan yung SM. Then, ang sagot is, ayun yung SM. Asoko desu. SM wa, asoko desu. Yun, no? Tama si ma'am, no? Asoko desu. Ganun lang siya, no? Kaya ginamit din itong pattern natin na to. Kaya sinama din siya. Para madali natin magawa. Madali lang naman yan. Particle wa, then place des. Okay, ganun lang siya. Then, syempre, interrogative natin, doko, sulat natin. Sa interrogative na page natin is doko. Anong meaning ng doko? Where? Where, no, where, no. Ayan. Sulat natin, ha? Sulat po natin. Doko is where po, no? Okay na po. I think wala naman masyadong tanong dito. Madali lang naman tong isa. Okay, eto naman kai, no? Although na-explain ko na sa inyo nung last time, no? Yung kai is ginagamit to sa nung nakaraan. Sa floors, no? Okay. Classifier numerals, pronunciation changes to interrogative language, third floor. Okay, eto meron saan to? Sa floors to ata, ma'am. Sa floors muna tayo. Meron din sa sa frequency. Meron din tayong kai. Kaso ang interrogative kasi nito, yung sa frequency kasi kai ang interrogative niya, no? Ito kasi suffix lang yung yung kai, no? Ang interrogative kasi nito is kai po, no? Nanggay. Okay. Then ang nangyayari dito sa sa frequency, ma'am, kai yon kai. Ito ang ng kai yon, ito naman nanggay. Kasi hindi naman talaga siya pwedeng pagsabay mo yung dalawang counters na magkaparehas, malilito ka talaga diyan. Kaya pinag-iba nila. Yung isa, ito nanggay sa mga floors, no, yung isa naman nangkai naman sa frequency naman yon. Kung ilan beses mo ginamit or yung mga ganun. Kahit anong tanong, basta frequency, no? Okay. The counters suffix kai is a classifier for floors, no, and is added after numeral, syempre. Okay. The pronunciation changes guy at the interrogative nanggay. Okay. Like I said kanina, nanggay pag floors, then pag frequency naman nangkay. Another another counters natin yun, napag-aralan natin yung last time, no? And the third floor, sanggay. Okay, yun. Ito yung special, no? But these days, no, kai is often heard even for these two, no? Okay. Sanggay, okay? Okay. Kyoikubu no jimusho wa ng gai desu ka? Okay, tinatanong niya yung yung department office, no, ng education, kyoiku. Kyoiku is ano po yan, education. Kyoiku no jimusho. Ibig sabihin nun, yung kyoiku, no, yung room ng education room. Okay. Yung education room. Room ng education. Okay, no? Is saan daw floor, no? Then, kyoiku no jimusho wa. Okay. Or pwede na natin i-omit din to, no? Sanggay desu. Pwede na mag-direct tayo or ulitin natin. Kyoiku no jimusho wa sanggay desu. Okay. Pwede. Ganun lang siya, no? Okay. Okay, any question po about po dito? Meron po ba? Kahit hindi po related dito sa topic na to, I think hindi na natin kaya mag-second pattern po. Hindi na po kaya. Any question po? Go ahead lang po.
Okay, any question po about sa mga topics natin ngayon? Baka may mga nalilito pa, gano'n. Okay, any question? Kahit hindi po sa topic kasi I think hindi na kaya yung ano, yung 4 minutes, no? Any question po? Okay, dun sa assignments natin, no, kung gusto niyo pa magpasa, okay lang din naman. Then, sa mga nagpo-proceed po, no, like I said, kung gusto niyong matuto talaga ng Nihongo, kailangan niyong gawin yung pagkakabisado ng mga vocabulary, no? Yung sabi ko nga sa inyo kahapon. Then, pinakamadaling way na nun or pinaka-shortcut way na talaga ng isahan na lahat, yung kanji po na sinasabi ko po sa inyo na pinapagawa ko, no? Kung gagawin niyo yun, kung susundin niyo yun, no, kaya-kaya niyo makapasa sa mga exam, no? Or madadalian na kayo sa mga topic natin. Kasi, like kunyari, magsasample tayo. Yung simpleng word na Ringo, hindi natin alam. Syempre, mahirapan po tayo. Go ahead po, Ma'am Angel. May tanong po ba? May question po, Ma'am Angel. Go ahead po. Napindot lang po. Napindot lang. Okay, okay. Yun lang naman, no? Pinapagawa ko sa inyo. Pero like sabi ko nga, kung ayaw nyo gawin, nasa sa inyo po yan. Any question po? Go ahead lang. Then, bukas ang continuation lang tayo sa topic natin, no? Bali, may natitira pa tayo, I think, mga 4 na lesson pa or 3. Ganon. Then, after that, another topic na tayo ulit. I think, mag-ano na tayo. Nasaan ba? Wait pa. Okay. Nasa lesson 3 and 4 na tayo sunod. Medyo mabilis din naman yung ano natin. Pero, sakto-sakto lang din naman pala yung flow natin ng lesson. Then susunod, baka bukas, makaproceed na tayo sa lesson 3 pataas na. Then hanggang lesson 15 lang naman po to, no? Ay, kaya pala ako nabibilisan kasi araw-araw po tayo nagme-meeting. Unlike sa weekend class na parang ang lalaki ng pakdo talaga aabutin ng ilang buwan. Okay, okay. Any question pa po? Go ahead lang bago tayo mag-end. Meron po ba? Meron po? Okay, kung wala na pong question, no? Otsukare sama desu minasan, no? Thank you po. Otsukare sama desu. Mataas na, nene. Yung mga pinapagawa ko po, no? Go ahead lang po kung gusto niyo po. Otsukare sama deshita, sensei. Hi. Otsukare. Hi.